pinabasa ko yung mga komentaryo dito, talagang negatibo yung mga tao, no? So siguro, magkaroon tayo ng transparency. Kasi posible, hindi lang siguro ngayong administrasyon, baka kahit dati pa, medyo talagang yung tiwala nila wala dun eh. Tapos nadagdagan pa ng transparency, medyo hirap tayo sa ganon, sa dinadaanan natin ngayon. Ma-educate nyo po ba, bago dumating yung talagang halalan, anong pwede natin gawin na makuha natin yung confidence ng mga kababayan nating mga OFW? Tama po yan. Talagang kailangan po namin mag-roll out at mag-roadshow dito para i-demonstrate sa ating mga kababayan na ito ang bagong sistema at mapagkakatiwalaan. Ganyan naman po, nagsimula ang lahat ng bago. Katulad po nung nagsimula po tayo ng 2010 sa ating ating po na automated elections, medyo mababa ang tiwala, pero pagdating nga po ito, halos every year, 3 years nagagawa na natin, naging pamilyar ang ating mga kababayan. Sanay na po tayo. Kaya nga po itong ating 2022 elections, 92% po dun sa Pulse Asia survey ay gusto nang mapanatili at ating sistema ng automated elections. Ganun din po nung nasimula ang ating mga banking system at mga GCash at Paymaya, lahat po talaga ng bago ay dumadaan sa ganito. Kaya nga po, pag-iibayuhin po namin dito sa COMELEC na ma-educate, ma-inform ang ating mga kababayan. At in fact, ipapasubok po namin yan. Magro-roll out po tayo. Pareho ng gagawin natin dito sa bagong makina na ipapasubok natin sa ating mga kababayan. Ganun din po ang gagawin natin sa internet voting. Ipapasubok natin sa ating mga OFWs. Nang gayon, karagdagang kaalaman. Pag meron ka ng alam dito, mapagtitiwalaan mo na po ito dahil nasubukan mo personally. Attorney, kasi nabanggit nyo po yung GCash tsaka Paymaya, no? May pagkakaiba po kasi doon eh. Yung GCash, real time. Pag ano mo, nakikita mo agad eh. So, na-check mo. Madaling ma-check. Ito ba posible dito sa online voting na ito, magkakaroon ng real time? Hindi ko alam kung patungkol sa batas dyan, kung pwede yun na pagboto mo, umaangat. Kasi yun, may confidence ka. Kaya lang hindi natin alam kung nasasakop ba ito ng batas. Ganito po, yung po kasing real-time katulad ng pagboto natin dito, pag-cast po natin ng boto, hindi naman agad natin makikita ang bilang ng boto. Tama po yan, pagkatapos ng botohan, tsaka po bibilangin yan. Pero ano po yung binibigay nating pampataas ng kumpiyansa sa ating mga mamamayan? Dito po sa ating pagboto sa lokal, tayo ay binibigyan ng resibo kung saan po makikita natin ang ating binoto, pati ang suma ng ating boto. Ganun din po ang gagawin natin as part of the audit process ng internet voting. Magkakaroon po ng resibo na maaring i-print ng ating mga kababayan abroad kung sino yung nabotohan nila at pati na rin yung suma. So, in short, makikita po nila ang kanilang bobotohan. At ito pong mga bagay na to, katulad din ang ginagawa natin dito sa atin sa bansa, yung mga resibo na yan, nagagamit po natin yan kung kinakailangan mag-recount at ginagamit po natin yan sa random manual audit. Makikita natin anong resulta pagkatapos ng random manual audit sa sangkatutak po na election protest na dumaan po dito sa atin mula noong 2010. 99.9% po ang accuracy ng pagkakabilang ng makina. So, attorney, yung pong desisyon na ito, sino po ang kasama ninyo na nag-decide dito aside from yung COMELEC? Sino pa po ba mga independent groups ang hiningan ninyo ng opinion, and involved po ba ang Congress, ang Senate, and yung administration pagdating po dito sa pagdedesisyon nyo sa online voting na ito? Malinaw naman po ang tinatakda ng batas na direktang inaatasan ng Republic Act 10590 ang COMELEC na umisip at gumamit ng either paper-based or direct recording technology including the internet. So ito pong nakatakda na to, direktang utos na po ito sa COMELEC. Pero hindi po huminto ang COMELEC dyan. Doon po sa lagi naming pag-iikot sa ibang bansa, pagkuha ng feedback mula doon sa mga tumatayong electoral boards na mga miyembro po at kawani ng Department of Foreign Affairs sa iba't ibang konsulado at embahada, malinaw po na isa sa nagiging dahilan po ng ating pagbaba ng voter turnout, registration turnout. Una, yung pong walang pagkakataon yung ating mga kababayan dahil magli-leave pa, mag-a-absent para lamang pumunta sa konsulado at embahada. Ikalawa, yung pinahintulutan ng batas na mail voting. Ipinapadala natin yung balota sa mga address ng mga kababayan natin, babalik nila postage paid sa post office. Kung titignan nyo nga po sa parte na yun, hindi rin tayo nakakasiguro kung sila nga ang bumoboto sa balota. At ano po ang resulta ng lahat ng yan? Noong 2022, 1.6 million registered voters. Ilan lamang po ang bumoto? Nasa 600,000 o 38% lamang po.
Sa pamamagitan po nito, nakikita namin tataas ang interes ng ating kababayan na magparehistro, lalong-lalo na pag ni-roll out na natin at nararanasan nila, na-experience na nila, na-test na nila, at pagdating po ng halalan, inaasahan namin very convenient sa kanila. Bahay, trabaho, nasa sasakyan, nasa barko, kung nasaan man sila, basta may internet, makakaboto po sila. Ako, patungkol naman po dun sa isa pa pong balita dyan sa yung mga tumatakbo po sa posisyon na pagdating ng dulo kina-cancel po nila yung kanilang certificate of candidacy tapos yung kanilang substitute yung biglang tumatakbo in their behalf pakipaliwanag po sa mga nanonood ngayon. Tama po, ano? Ito nga pong nakaraang kahapon, nagdesisyon po ang Commission and Bank na para sa 2025 elections, ang filing ng COC ay mula October 1 hanggang October 8. At yung nagnanais po ng mga kandidato na mayroong political party nomination at ninanais nilang mag-withdraw sila, mapalitan ng kanilang kapartido, ay papahintulutan lamang sa parehong period, October 1 to October 8. So ano pong ibig sabihin nito? Kung magpapalitan, mag-withdraw, sige, pwedeng palitan, October 1 to 8. Pero pag October 9 onwards, pwede pa rin namang mag-withdraw. Pero hindi na po papahintulutan ng COMELEC. Ito po ay isang measure na kahit po noong pa, noong mga 2004, 2007, manual elections pa, no, nangyayari na po. Ang nangyayari kasi dyan, tinetest yung waters o hindi ka agad nagpapakilala, lalong-lalo na yung mga appointed na officials natin na ayaw ma-deem, resign, automatically resign. So hinihintay nila yung huling araw na pinapahintulutan ng COMELEC na makapag-substitute. Yung araw ng period ng filing ng COC, meron po silang inuutusan. Ang tawag po dyan ay placeholder, parang nire-reserva, and then ultimately lalabas sila. Nakikita po namin ito na isang nakakagulo o nakakanilang sa ating mga kababayan, anuman po yung dahilan nila kasi hindi kaagad nakikita kung sino yung tatakbo. Sa pamamagitan po ng measure na ito, ay mapipigilan na po natin yan. At isa pa, ito pong mga sinusulong ng mga bill sa Kongreso na ina-attendan po ng COMELEC ngayon, karamihan nga po sa pagsusulong ng ating mga mambabatas ay gusto na nila pong maging may kaparusahang pinal yung mga ganyang gawain na mag-file ng COC and then mag-withdraw, iba pala yung kandidato kasi para daw pong nagiging nuisance candidate. At ito po mga bagay na to ay nakikita at nararanasan ng COMELEC. Isa pa, pag maaga po namin na-determine ang ating listahan ng mga kandidato, dalawang bagay po ang magagawa kagad ng COMELEC. Una, mapafinalize po natin yung ating listahan ng candidates, kita na kagad. Pangalawa, yung pong balota na binabanggit ni Chairman Garcia dahil determined na natin kung sino yung mga i-imprentang pangalan sa balota, ay may imprenta na kagad natin ng mas maaga. Hindi katulad dati na naghihintay pa tayo ng Enero matapos lamang yung substitution. Nakitang-kita naman po natin inaabuso.